Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 11 to 17, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. At kung kayo interesado sa private reading, naka 30% discount tayo. So, pakicheck na lang yung link sa description at sa pinned comment kung paano mag-book. Okay, Virgo, let's see what's up. Oh, may opportunity. A window of opportunity. So, iba sa inyo, kung meron mang nagsarang pinto, para sa inyo, meron naman nagbubukas na bintana. So, maaring meron kayong mga pinupurso na career or even relationships na hindi natuloy, hindi nag-progress. Meron namang bago. Na parating. So, may tulong din. Kung kayo nangangailangan ng tulong, help is coming. Okay? You also have Chiron, you're healing from your past, healing from your mistakes, yung mga bad decisions mo. Pwede rin naman tong sa physical na na physical body ninyo, yung mga nagkasakit dyan in the past, so you are healing. And then also you have semi-sextile, which is about encouragement. Yes. So you are very hopeful ngayon, Virgo. Lalo na kung yun nga, na parang feeling mo meron kang na-miss na opportunity, pero ang totoo hindi lang talaga para sa iyo yun. Merong bago, merong kasing iba na talagang dedicated para sa iyo. Kaya na-miss mo yun. So it just means na it's not for you. So itong parating na opportunity na to, ito talaga yung para sa iyo. Kaya naman ngayon very hopeful ka. Mas positibo ka ngayon, mas optimistic. Round and round. And then you have building blocks. Yes, maaring iba sa inyo ngayon, medyo nag-overthink sa mga nangyayari, no? Especially kung yun nga, may na-miss out kayong opportunities. Pero ito yung mga bagay na dapat nyo nang iwasan, yung pag-overthink at mag-focus kayo kung paano nyo mas mabibuild yung foundation ninyo. Kasi iba sa inyo, kumbaga nakapagsimula na, nagiging matatag na yung pundasyon ninyo. So ngayon, mas umaangat, no? You are now reaching that certain level of success na maaring mas marami nang nakakakilala sa'yo, mas marami nang marami nang mas nai-inspire sa'yo, nakakuha ka na ng recognition from others. Just be very careful that not all that glitters are gold. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, 'di ba? So may mask dito, so maaring may ipe-present sa iyo na opportunity pero hindi pala, no? Alam niyo yung mga scammer, so medyo mag-ingat kayo diyan. Okay? Lalo na kung yung iba sa inyo, you're very enthusiastic na, okay, gusto ko kaagad tong makuha, gusto ko kaagad maging very successful. Pero, nakakalimutan natin na, baka meron tayong kailangang, pag-ingatan. Let's see your overall energy. You have the Ace of Wands, no? New beginnings, a new source of happiness, a new source of inspiration. Let's see. The Two of Cups. Yung iba sa inyo, pwede itong romantic partner. Okay? Pwedeng iba sa inyo, may new relationship na nagsisimula. No? Meron kayong papasuking relationship. Pwede rin business partnership. Okay? Let's see your challenge. Ano yung challenge ng mga Virgo? Temperance, ayan. So, yung minsan may mga bagay na minamadali kayo, kaya nga medyo mag-ingat. Kasi minsan, kapag tayo ay nagmamadali, doon pa tayo lalong bumabagal. Kasi nga, doon tayo nagkakamali.
Okay? Let's say for example, nagmamadali kang umalis ng bahay, tapos na-realize mo, naiwan mo pala yung susi. Ganon. Tapos babalikan mo, syempre. So instead na, imbis na nakaalis ka na, lalong magtatagal, 'di ba? Kasi babalikan mo pa. So ganon, mas maganda na planuhin yung mga actions mo, planuhin mo yung mga activities mo at hindi madaliin. Okay? You also have the Seven of Wands. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyong mag-ingat. Okay? Medyo itaas niyo yung guard ninyo kasi yung iba, parang welcoming masyado, na tipong may naipresenta lang na business opportunity sa inyo, akala nyo, ito ay totoo na, or ito talaga ay legit, no? So, kaya kailangan, i-check nyo rin muna. Or even sa relationship, yung iba, magpapakilig lang sa'yo, tapos yung pala, wala naman talagang seryosong intentions, so be careful. So, let's see your opportunity. You have the Three of Cups. Opportunity to connect with more people. So, socializing, no? Maaring may mga bago kang friends, may mga bago kang acquaintances, mga makikilala. Kasi sabi nga, di ba, your network is your net worth. The more na marami kang kilala or marami nakakakilala sa'yo, mas mabilis na mag-network. Tinan mo yung mga ginagawa ng mga social media influencers, di ba? Una muna mag-vlog sila, and then pag marami na silang followers, nagbi-business sila, and nagiging madali lang sa kanila na palaguin yung business nila kasi meron na silang market, no? Something like that. So I think yan yung opportunity for you. You also have the Hermit card. So this is your energy. Yes, you also have the opportunity to sit on it. So ibig sabihin, pag-iisipan nyo. Okay? Although, ang challenge niyo is minsan nga medyo nagiging excited kayo, no? Pero, you have the opportunity na isipin muna, aralin, i-analyze, 'di ba? Bago kayo mag-decide. Okay? Bago ninyo tanggapin ang isang relationship, ang isang business proposal, or bago kayo mag-invest. So, let's see the blessing. Ano yung blessing ng mga Virgo? You have the Judgment card and the Star. Wow! Things are changing for you, Virgo. Merong major transformation sa inyo. Related to sa mga pangarap ninyo sa buhay. So, maaring iba sa inyo, meron kayong ma-achieve na pangarap. Isa sa mga pangarap nyo, pwedeng multiple, no? But I see you becoming more open to changes. Kasi yan naman talaga ang susi rin sa tagumpay, yung open ka sa mga pagbabago, no? Kasi pag walang nagbabago, ibig sabihin walang growth, 'di ba? So you are open to growing yourself, reinventing yourself. It's like a brand new you, a different version of yourself. Okay? So yun yung blessing for you. This is your energy for your money, career, finances, communication. Mercury energy. So, yung iba sa inyo talaga, maraming kakausapin, connecting with customers, clients, suppliers. Oo. Ace of Swords. Diba? A Swords is about communication, thoughts. So, maaring marami ka ring mga magagandang ideas ngayon para i-improve mo ang iyong business, ang career mo. So, yung iba sa inyo na merong hinihintay na message, balita about mga ina-applyan nyo or mga ka-deal ninyo. So, this week, meron na kayong maririnig from them. So, let's see naman sa love. Love life. Energy ninyo, Virgo. So, maaring ang focus ninyo ang inyong mga sarili. Ang inyong kalusugan, self-love, self-care. Let's see what else. Five of Cups. Yes, kasi yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa kayo totally nakaka-move on from your past. Yung mga losses nyo, yung mga bagay na nawala sa inyo, relationships, connections, mga importanteng connections na nawala sa inyo. So, ngayon, inaayos nyo muna yung inyong mental state, emotional state, physical state, in general, no? So, maaring ang focus nyo ngayon, kalusugan ninyo, at organizing stuff, no? Yung iba,
If you are in a relationship, pwedeng meron kayong wino-workout na relasyon ngayon, no, na nagka-problema in the past. And if you are not in a relationship, I see you focusing on healing, no, healing yourself. Hinihil mo muna yung sarili mo from your past. Just like what I mentioned kanina, no, with the Chiron energy here. So, your final message: flourish by asking for the help of the powerful. Ayan. So, maaring, magkakaroon ka ng connection sa mga taong very powerful that will help you achieve your goals and dreams. Yung may mga, connection, ganyan. Okay, so that is your reading, Virgo. Thank you so much. Bye.